Aris, kung ako sa'yo, pakinggan mong mabuti ang reading na to. Hindi dahil gusto kitang takutin, kundi dahil may pakiramdam akong may isang sitwasyon sa buhay mo na malapit nang gumalaw. Hindi pare-pareho ang mangyayari para sa lahat, pero maaaring may mensahe rito na dumarating sa tamang oras para sa'yo. May mga pagkakataon sa buhay na ang isang desisyon lang ang kayang magbago ng direksyon ng lahat. Kung napadpad ka sa reading na to, huwag mo munang madaliin ang paghusga. Pakinggan mo muna hanggang dulo at hayaan mong ang intuition mo ang magsabi kung alin ang para sa'yo. Ngayong Tuesday, mas malakas ang impluensya ng Mars, ang ruling planet ng Aries. Ito ang energy ng pagkilos, tapang, disiplina at mga desisyong matagal nang hinihintay. Pero may paalala rin si Mars, huwag hayaang emosyon ang maunang kumilos kaysa karunungan. Welcome sa Astro Luna Quest. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalala na hindi ako ang unang nagme-message para sa personal reading. Kung gusto mong magpa-personal reading, ikaw mismo ang mag-message sa aking official account. Mag-ingat sa mga poster na gumagamit ng aking pangalan o larawan. Ngayon, anyayahan natin ang ating Divine Creator, Guardian Angels, Spirit Guides at mga energy na nagdadala lamang ng liwanag, proteksyon at katotohanan. Naway ang bawat mensaheng dumaan ay magsilbing gabay para sa pinakamataas na kabutihan ng bawat Aris na nanonood. Kung may bahagi ng reading na nagre-resonate sa'yo, tanggapin mo to. Kung hindi naman, hayaan mo lamang itong manatili rito dahil bawat isa sa atin ay may magkakaibang timeline at karanasan. Aris, hindi ako agad tumingin sa ibang cards dahil itong energy na to ang unang humatak sa pansin ko. May salitang paulit-ulit kong naririnig. Control! Ang lakas ng energy ng Emperor card sa'yo. May Aris dito na matagal nang sinusubukang kontrolin ang isang sitwasyon. Maaring relasyon, trabaho, negosyo o isang taong hindi mo maintindihan kung bakit nagbago ang pakikitungo sa'yo. Pero habang mas gusto mong hawakan ng lahat, mas lalo kang napapagod. May pagkakataon na kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng bagay ay nasa ating kamay. May mga laban na hindi lakas ang kailangan kundi tamang timing. Habang tinitignan ko ang energy, may isang tao ang paulit-ulit na lumalabas. Hindi ko masasabi kung sino ito para sa lahat dahil collective reading to. Pero maaaring ito ang taong ilang beses mo nang sinusubukang kalimutan, maaaring matagal na kayong walang usap o maaaring may nangyayaring hindi ninyo na pag-usapan ng maayos. Kung ito ang sitwasyon mo, ang nararamdaman ko ay parang may mga salitang naiwan, mga tanong na hindi nasagot, mga emosyon na hindi na ipaliwanag. Hindi ito nangangahulugang pareho ang magiging resulta para sa lahat. Ngunit para sa ilan, ang tunay na kailangan ay hindi agad kasagutan, kundi linaw upang mapagpatuloy ang kapayapaan. Sa usaping pag-ibig, may Aris na matagal nang matapang sa harap ng ibang tao. Pero kapag mag-isa ka na, doon lumalabas ang mga tanong, saan ba ako nagkulang? Bakit parang ako lang ang lumalaban? Kung ikaw yon, paalala to, hindi lahat ng pagtatapos ay kabiguan. May mga relasyon na natatapos dahil natapos na rin ang aral na dapat mong matutunan. At may mga taong umalis hindi para parusahan ka, kundi para ihanda ka sa taong hindi mo kailangang habulin. Sa trabaho at pananalapi, may nakikita akong paggalaw. Hindi ito biglaan pero parang may pintong matagal nang sarado na unti-unting nang bumubukas. Kung naghihintay
ka ng tawag, approval, interview, bagong kliyente or opportunity, pagpatuloy mo ang paghahanda. Dahil kapag dumating ang pagkakataon, ayaw mong sabihin sa sarili mo na hindi ka pa handa. May Aries din dito na iniisip kung susuko na ba sa isang proyekto. Ang mensahe ay kung may apoy pa sa puso mo para rito, huwag mo munang bitawan. Minsan, pinakamadilim ang gabi bago sumikat ang araw. Sa pamilya, may energy ng isang taong tahimik lang pero maraming dinadalang alalahanin. Maaring hindi siya nagsasalita dahil ayaw niyang maging pabigat. Kung nararamdaman mong may kakaiba sa kilos ng isang mahal sa buhay, minsan sapat na ang simpleng tanong na kamusta ka na ba talaga? Hindi lahat ng sugat ay nakikita. May gusto rin akong sabihin sa ilang Aries. Napansin kong madalas mong inuuna ang responsibility bago ang sarili mo at dahil doon unti-unti mong nakakalimutang tanungin ang sarili mo kung masaya ka pa ba. Hindi masamang maging responsible pero hindi rin tama na lagi mong kinakalimutan ang sarili mong pangangailangan. Habang nagpapatuloy ang energy, pakiramdam ko ay may mga pagbabagong tahimik nang nangyayari sa paligid mo. Hindi pa man ito nakikita ng lahat, nagsisimula na tong gumalaw at minsan ang unang senyales ng pagbabago ay ang pakiramdam na hindi ka na komportable sa dati mong kinasanayan. Maaring yun na ang paraan ng universe para ihanda ka sa susunod na kabanata ng buhay mo. Aries, Sun, Moon at Rising, habang mas lumalalim ang energy ng reading na to, parang may isang pader na unti-unti nang bumabagsak. Hindi ito pader sa harap mo ha, kundi pader na matagal mo nang itinayo sa paligid ng puso mo. May Aries dito na ilang beses nang nasaktan kaya natutunan niyang sabihin sa sarili, hindi ko na kailangan ng kahit sino. Pero ang totoo, hindi mo hinahanap ang maraming tao. Hinahanap mo lang ang taong marunong manatili. May isa akong nararamdaman na energy. May isang tao na maaring bigla mong maalala o baka ikaw ang biglang maalala ng taong yun. Hindi natin masasabi kung paano ito mangyayari dahil iba-iba ang sitwasyon ng bawat nanonood. Pero kung matagal nang walang komunikasyon sa pagitan ninyo, parang may mga emosyon na hindi tuluyang naiproseso. Kung sakaling magkaroon ng pagkakataong mag-usap muli, gamitin ito. Hindi para balikan ng sakit, kundi para magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa nangyari. Minsan, ang closure ay hindi laging nanggagaling sa kabilang tao. Minsan, nagsisimula ito sa sandaling pinatawad mo ang sarili mo. May Aries din na matagal nang nag-aalala sa isang desisyon. Parang 200 ang nasa harap mo. Kapag pinili mo ang una, may takot. Kapag pinili mo ang pangalawa, may pagdududa. Ang mensahe ng energy ay huwag magdesisyon habang galit, pagod o sugatan ang damdamin. Bigyan mo ang sarili mo ng sapat na panahon upang luminaw ang isip. Hindi lahat ng desisyon ay kailangan gawin ngayon. Sa usaping trabaho, may nakikita akong pagbabago ng direksyon. May ilan sa inyo na iniisip ng lumipat ng trabaho. May nagbabalak magsimula ng negosyo. May gustong mag-aral ng bagong kakayahan. At may ilan na matagal nang naghihintay ng bagong kliyente o mas malaking opportunity. Kung ikaw to, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. May mga bagay na hindi agad nakikita ang bunga, pero bawat maliit na hakbang ay may naiidudulot na pagbabago. Huwag mong maliitin ang proseso mo dahil lamang hindi ito mabilis. Sa pananalapi, may pakiramdam akong unti-unti nang gumagaan ang sitwasyon ng ilang Aries. Kung dati ay puro gastos ang iniisip mo, mukhang mas nagiging maingat ka ngayon sa bawat desisyon. At yun ang magiging pundasyon ng mas matatag na financial stability. May paalala lang ha, kapag may magandang pagkakataon, pag-aralan mo na ito bago maglabas ng malaking halaga.
Hindi lahat ng mukhang magandang alok ay para sa'yo. Sa pamilya, may isang miyembro ng pamilya na tila matigas ang panlabas na anyo, ngunit may mabigat ding dinadala. Kung mapapansin mong mas tahimik siya kaysa dati, ba kailangan lang niyang maramdaman na may nakikinig. Hindi lahat ng tao ay marunong humingi ng tulong. Pagdating sa kalusugan, may ilan sa inyo na maaaring makaranas or nakakaranas ng madalas na pananakit ng ulo, paninikip ng batok, leeg o pakiramdam na mabigat ang mga balikat, lalo na kapag maraming iniisip o kulang sa pahinga. May iba rin na maaaring napapansin ang mabilis na pagkapagod o hindi maayos na tulog. Kung matagal na tong nararanasan or lumalala, nakakabuting magpakonsulta sa isang licensed professional. Ang katawan ay madalas ang unang nagbibigay ng senyales kapag kailangan na nito ng maayos na pangangalaga. Para sa mga seniors na nanonood, kamusta po kayo? Marami pa ring taong nangangailangan ng inyong karanasan at karunungan. Huwag isipin na tapos na ang inyong misyon. Minsan ang isang simpleng payo mula sa inyo ay nagiging gabay ng susunod na henerasyon. Patuloy ninyong alagaan ang inyong kalusugan, lalo na ang regular na pahinga, pagkain at pag-inom ng gamot kung inireseta sa inyo ng doktor. At para sa mga hindi naniniwala sa tarot, hindi mo kailangan baguhin ang paniniwala mo. Kung may isang bahagi lamang ng mensaheng ito ang nakatulong sa iyong pag-isipan ang isang sitwasyon sa buhay, sapat na yon. Ang pinakamahalagang kapangyarihan ay nasa mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Habang pinapakinggan ko ang energy mo, may isang bagay ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. May inilalapit na bagong simula ang buhay sa ilang aris. Ngunit bago mo ito tuluyang matanggap, maaaring kailangan mo munang pakawala ng mga tanong na matagal mo nang bitbit at mga takot na matagal nang humahawak sa'yo. Aris, habang papalapit tayo sa pagtatapos ng reading na to, parang may isang mensahe na ayaw kong pakawalan. May Aris dito na matagal nang nagtatanong, kailan naman ako? Kailan darating ang katahimikan? Kailan gagaan ang buhay? Kailan matutupad ang mga pinagdarasal ko? Kung ikaw yon, gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka nakalimutan ng universe. May mga pagkakataon lang na habang hinihintay natin ang sagot, tayo mismo ang unti-unting hinuhubog para maging handa sa biyayang hiniling natin. Hindi mo pa man nakikita ang buong larawan, may mga bagay nang gumagalaw sa likod ng mga pangyayari. May isa pa akong nararamdamang mensahe, may Aris dito na matagal nang nahihirapang magtiwala. Hindi dahil gusto mong maging malamig, kundi dahil napagod ka ng paulit-ulit na masaktan. Kung ito ang sitwasyon mo, hindi ka hinihikayat ng reading na magtiwala agad sa lahat. Ang hinihikayat ka nito ay huwag mong hayaan ang sakit ng nakaraan na magdesisyon para sa kinabukasan mo. Hindi lahat ng taong darating ay pareho ng taong nanakit sa'yo. At may energy rin ng isang bagong simula, pero bago ito tuluyang dumating, may kailangan munang matapos. Maaaring isang lumang paniniwala, lumang takot, lumang relasyon o isang version ng sarili mong matagal nang hindi nagsisilbi sa paglago mo. Minsan, ang pinakamatinding pagbabago ay hindi nangyayari sa paligid mo. Nangyayari ito sa loob mo, at kapag nagbago ang pananaw mo, unti-unting nagbabago rin ang mundong nakikita mo. May paalala rin ako para sa mga Aris na laging inuuna ang trabaho. Maganda ang pagiging masipag, pero huwag mong hayaang makalimutan ng katawan mo ang pahinga. Hindi kailangan maging pagod bago mo bigyan ng oras ang sarili mo. May mga pangarap na mas masarap marating kapag malusog ang isip at katawan.
yan. At ang unang wisdom card mo ay time for nap. Ang unang mensahe ay hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban ngayon. May mga sitwasyong mas gumaganda ang resulta kapag binigyan natin ng espasyo ang sarili nating huminga. Kung matagal ka ng pagod, kung pakiramdam mo ay wala ka ng lakas, hindi ibig sabihin noon ay tamad ka. Baka matagal ka lang talagang hindi nagpahinga. Minsan ang pahinga ay hindi paglayo sa pangarap. Bahagi ito ng paglalakbay patungo roon. At round and round, may isang cycle sa buhay mo na paulit-ulit na klase ng tao, paulit-ulit na problema, paulit-ulit na sitwasyon. At ang tanong ng universe sa'yo ay, ano ang lesson na ayaw mo pang tingnan? Kapag natutunan mo ang aral, hindi mo na kailangang ulitin ang parehong kabanata. Hindi mo kailangang manatili sa lugar na matagal mo nang nalalagpasan. Aris, kung may isang bagay kang iuuwi mula sa reading na to, sana ito yun. Mas matapang kang tao kaysa sa iniisip mo. Hindi nasusukat ang tapang sa dami ng laban na napanalunan. Minsan nasusukat ito sa pagpili mong bumangon kahit ilang beses kang nadapa. At kung may pinagdadaanan ka ngayon, sana huwag mong kalimutang hindi permanente ang bawat bagyo. Darating din ang umaga at sa tamang panahon, maintindihan mo kung bakit kailangan mong daanan ang lahat ng to. Kung nag-resonate ang reading na to, pakinggan mo rin ang sarili mong intuition. Ang tarot ay gabay para sa pagninilay at hindi kapalit ng sarili mong desisyon. Kung may bahagi namang hindi tumugma sa iyong sitwasyon, hayaan mo lamang itong manatili rito dahil bawat isa sa atin ay may magkaibang karanasan at timeline. Bago tayo magtapos, kung gusto mong mas maintindihan ang iyong natal chart at ang mga energy gumagabay sa iyong buhay, available ang aking Book 1, Discover Your Soul Purpose Through Astrology, at Book 2, Decode Your Birth Chart sa digital PDF format. At kung naghahanap ka ng isang meaningful na spiritual companion sa iyong daily intentions at mindfulness practice, maaari mo ring tignan ang aking curated crystal bracelet collection. Maraming salamat sa iyong oras at tiwala. Ako si Astro Luna Quest at magkita tayong muli sa susunod nating tarot at astrology guidance. Hanggang sa muli, ingatan mo ang iyong puso, ang iyong isip at ang iyong liwanag.